ay ito po yung second wave ng ating mga equipment na ipapadala sa Pilipinas. Yung first batch po natin na pinadala sa Pilipinas is more on contactors, BFD, and some other PLC CPUs. And mas maganda po yung setup doon, at ito po yung bagong dating natin from UK, ang ating mga BFD na part pa rin ng Philippine project. So ito po ay integration sa ating PLC program. So gagamit tayo ng isang software kung saan sa Trilogic nyo lang ito matututunan. At ito po ay magandang ito ay para sa ating Allen Bradley PLC. At the same time, marami din tayong dating ng mga Siemens CPU and BFD. At isa nga sa mga dumating galing sa UK is yung ating mga pneumatic equipment such as yung mga gripper. Then we have here is another set ng festivals, cylinders, pneumatic cylinders, iba't ibang size, and mga bulbs natin, actuators, and sensors. So marami po yan, mga sensors. Ito po ipapadala po natin sa Pilipinas para magamit ng ating mga estudyante sa kanilang lectures sa pag-aaral ng industrial automation. So guys, abangan nyo at malapit kami magbubukas dyan at isi-set up natin. So yung announcement po is to be announced soon. And again guys, thank you so much sa mga nag-subscribe sa ating channel. So again, today's topic is continuation of our TIE portal, advanced instructions using 0 to 10 volt DC temperature sensor, wiring, configuration, and instrumentation calculation. So, pahapyawan po kayo kung paano pinakalculate ang ating 0 to 10 volt DC or 4 to 20 milliampere, even that is negative or positive value. So guys, napakadali na ituturo ko sa inyo. So abangan nyo dito lang yan sa Trilogic PLC. So guys, as discussed, so ang task natin ngayon or ang ating topic is gagawa tayo ng analog signal at ikakalibrate natin into norm and scale X. So again guys, what I will going to do is to open my Trilogic's backup. So i-open ko ulit itong aking program, PLC program. So sa aking diniscuss sa inyo is dapat patatakbuhin natin itong ating temperature transmitter with temperature element, but unluckily wala ako guys na wala akong resistor na 250 ohm. Medyo nag-spike ng malaki yung aking signal. So gagawa ko ngayon ng isang magandang turo sa inyo, very clear kung paano saan nanggaling yung value. So yung value dapat dito sa ating transmitter is i-rearrange natin into scaling. So the main thing also guys is to emphasize what really the voltage or the transmitter description that you have. So ito kasi is 0 to 10 volts. So pag 0 to 10 volts yung transmitter mo, I should have my analog 0 to 10 volts signal as well, kasi hindi magwo-work kung wala akong module na analog range 0 to 10 volt DC. If ang required mo naman is 4 to 20 milliampere, of course maghahanap tayo ng analog na module
para sa like-to-like situation. So, ngayon guys, in time, papakita ko sa inyo kung paano mag-work to. Actually, meron akong transmitter doon. Gagawin namin sa Allen Bradley. So, itetest ko siya sa Allen Bradley para maisimulate ko siya sa PID control. So, abangan nyo guys, ang Allen Bradley is natapos ko na yung video ng PID control. Siguro by month of June, ila-launch ko siya. So, i-open ko yung aking TIA portal. So again, open the project view. So ang gagawin natin is 4 to 20 milliampere transmitter signal. Then ikakalibrate natin into scale X. Then gagamitin natin yung mga inputs na yon to activate something. So follow nyo lang ako guys. So again, as my step-by-step procedure, go with online access. To detect yung ating kung saan tayo pwedeng communicate. So again, dito tayo sa A6 USB kasi converted, di natin ginamit yung Realtek na Ethernet port. So nag-convert tayo ng ating communication cable. So open and update. So once na-update nyo na, actually mag-a-appear siya dito. So na-update na siya guys. So go again, in the previous vlog, pinakita ko sa inyo kung paano mag-change ng IP address. So go lang ako dito sa PLC 1. Open ko lang ito. Then go online. So go online lang guys. So gagawin natin to in online mode. Okay, we are now online. So punta ako sa program blocks. Main OB. So gagawa tayo ng ating network 9. So ang gagawin natin is, for example, meron akong transmitter na 4 to 20 milliampere at ang gawa tayo ng range value. So what I need is the norm X. So click lang ako sa empty box. Then hanapin ko lang si norm X. So ito yung guys, si norm X. So the question is, what is your data, preferred data? So sa norm X, normally it should be a real value and going to the real value. For the meantime, gagamit muna ako na integer kasi wala pa tayong 4 to 20 milliampere. So gamit lang ako na integer dito muna for the meantime, and real value is my integer to real value. Then the next question is what will be your value. So this is a predetermined tag. So ang gagawin natin is gagawa ko ng tag na level transmitter. Level transmitter. So ito ay sensor, no guys. So right click ko lang to, then define tag. So for the meantime, it will be my global memory. So define. And what is my engineering value? For example, the engineering value is the minimum level is negative 10,000 MF 10,000.
So, negative 10,000 of millimeter of water, then up to, for example, is negative 1,000. So, ito guys ay wet leg kasi negative to negative. Then, the second question is, what is your output? So, the output is range value. For example, ang pangalan ko rito is range value. Then again, define tag. Global pa rin tayo. Global memory output. Define. So dito guys sa ating value, actually kukunin lang natin dito kung meron tayong transmitter is 0 to 10 volt or 4 to 20 milliampere. Let's go back to our device network. So nandito yung ating device network, device configuration. From here, makikita natin yung tag natin. So ito yung guys, ang so kukunin nyo lang yung kung saan na-connect yung ating analog. So edit tayo, then properties. So kung may connect IO tags, kung may connection tayo dito sa ating actually wala pala dito sa sa isang expansion network natin nasa main, nandito siya. So edit and properties. So nandito siya sa channel 0 and 1. Kung makikita sa IO tags, ito yung dalawang pwede nating gamitin to connect our transmitter para magkaroon tayo ng value dito sa ating level transmitter. So ito translate natin into range value. So after that, kailangan nating i-scale from the range value. Gagawin natin siya into percentage na pwede natin magamit sa ating iba pang program. So kailangan ko siya dito ng scaling. So open ulit tayo ng ating empty box. Then hanapin natin si scale. So scale X. So i-translate natin into scale X. So real to real ang ating data type. Then hanapin ko ulit dito si range value. So anong gusto natin gawin sa range value? So for example is 0 to 100%. Yun ang makikita natin sa ating DCS. So gawin natin dito is ang minimum is 0% and 100% is the maximum. Then another question is, saan mo raw gagamitin or saan pupunta yung value na yon? So ito yung ating pangalanan natin na output value. So very careful for the be careful about doon sa ating data type na gagamitin. So predefine i-predefine natin into still memory, global memory, then define. So yan guys. So let's see natin. Then what I will going to do is maglalagay ako ng aking since ito ay integer, wala tayong actual value, so gagamit tayo ng move operations. I-move natin yung value muna.
So, dito maglalagay ako ng range value kung saan pwede natin makita yung actual na value from our defined value. So, for example, maglalagay ako dito ng negative 5,000. Then, the output will be going to the level transmitter. So, yan siya guys. So, online na tayo? Online download. Load. So, sa negative 500, ang range natin sa negative 10,000 to negative 1,000, ang value ni negative 500 is check natin. So, ang value ng negative 500 is 0.55%. 55.5%. So, yan guys. Kung gusto nyong matutunan about calculation ng ating signal, gagawa ko ng isang YouTube tutorial. Kahit hindi nyo na kailangan ng calculator o calculation formula na dala-dala nyo doon sa oil and gas company. So, bibigyan ko kayo ng magandang turo kahit wala kayong formula. So, ngayon guys, gagamitin natin is, for example, ang range natin, yung ating PID control valve is magle-level lang between 40 to 60. Beyond that, magkakaroon tayo ng alarm. Pag bumaba ng 40, mag-a-alarm tayo. And pag tumaas naman ng 60, mag-a-high alarm tayo. So, pwede natin gamitin is punta tayo sa instructions. Sino pwede natin gamitin? So, hanap tayo. So, in-range, pwede rin itong magamit si in-range. For example, kunin natin si in-range as our activator. So, sino ang gagamitin natin? Ang value natin, of course, is manggagaling sa ating percent output value. Then, my minimum is 0. And my maximum is 40. So, between that range is hindi siya mag-activate. Between that range, mag-activate si end range. So, pwedeng pumunta siya sa PID control or somewhere. So, gagawa tayo na isa pa. Gamitin naman natin si end range pa rin. So, dito pa rin is the percent output. Percent output value. Then, kuhanin natin si 60% to 100. Then, i-connect natin sa taas. Then, kunin natin. So, ang gagawin natin dito is alarm. I-activate natin yung alarm. So, kuha natin ng isang output representation. Kunin natin si red box.
So si red box, pwede nating palitan ng ano niyan, ang kanyang pangalan o yung tag name niya. For example, red box is high and low alarm message. Okay. Then si green is green box. Si green box is maintain level indication. Then, of course, kailangan natin si normally open or normally close. Gamitin natin si high alarm. So, dito is si red. Then, kunin ko si output green. So, yan siya guys. So, download natin. So, ngayon, ang ating signal is in the maintain position. So, ibig sabihin, wala tayong alarm. At makikita natin sa range natin is we are in the between 41 to 59%. So maintain yung ating level. So what will happen? So i-calculate natin. For example, maglagay tayo ng negative 2,500. Magkakaroon tayo ng alarm signal. So the alarm signal is coming from the low part of the in range instruction. In the high so gano siya na kasi negative 200 is high alarm. So nandito yung signal natin at noong nag-high si alarm, yung ating proportional integral or derivative or something valve na nag-maintain ng flow or ng level is pansamantalang magsha-shut off for giveaway na mag-level ulit ang kung ano man yung water, mag-level siya to that predetermined level set point. So for example, tinaas ulit natin siya into 5,000 ulit or negative 4,500. So, let's check kung nasaan na yung signal. So, mataas pa rin, 61%. So, kailangan pa rin natin ibaba konti. So, set point natin. Gawin nating, actually, pwede naman natin i-calculate yung guys. So, abangan nyo yung aking vlog about instrumentation calculation. Gawin ko siyang negative 800.
load. So, yun. At nung na-detect niya na nasa level na siyang ano natin, is nag-acknowledge siya, nag-workout again yung ating PID control. So, nasa 57% siya ngayon. Ayan. So, yan guys, yung ating analog signal using the move instruction, norm X and scale X instructions together with in range. So, sana guys is matutunan nyo to kasi this is the part of the PLC integration and programming. And madali lang naman siya guys kasi ita-translate lang natin itong tag into a real transmitter analog signal. So pagka may level, magkakaroon siya ng signal. So yung guys, abangan nyo yung aking vlog. Once again, thank you so much for subscribing, like and share my YouTube channel, and marami pa akong gustong ibahagi na mga turo dito sa Siemens and Allen Bradley. So guys, thank you so much.